Ifugao, Luzon, Visayas at Mindanao, nagbabagang balita dito sa TMA News. Balitang tapat, balitang maaasahan at balitang kapupulutan ng aral. Dito lamang yan sa TMA News. Ako si Michelle A. Palen, ang inyong tagapagbalita sa araw na ito. Ano nga ba ang handog na balita ng TMA News ngayon, Lau? Ang balitang tatalakayin natin ngayon ay ang karapatan ng mga bata. Ang sumusunod na talahayan ay ang buod ng mga karapatan ng mga bata batay sa UNCRC. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang UNCRC? Ating alamin sa pag-uulat ni Venus. Ang Convention on the Rights of the Child o UNCRC ay isang kasunduan sa karapatang pantao na nagtatakda ng karapatang sibil, pangpolitika, pang-ekonomiya, panglipunan, pangkalusugan at pangkultura ng mga bata. Balik sa iyo, Miss Palen. Maraming salamat, Miss Venus. Ngayon, ano nga ba ang mga artikulo o ang mga karapatan ng mga bata batay sa talahayan ng UNCRC? Ang Artikulo 1 ay ang paglalahad sa kahulugan ng bata. Ang Artikulo 2 ay ang pagbibigay diin sa pagkakapantay-pantay ng bawat bata anuman ang kanyang lahi, kultura, relihiyon, kakayahan o kalagayan sa buhay. Ang Artikulo 3 ay pangunahing pagbibigay ng pansin sa nararapat na kalagayan at kapakanan ng mga bata sa pagtakda ng mga batas at pulisiyang makakaapekto sa kanila. Ang Artikulo 4 ay pagtatakda sa pamahalaan ng tungkulin nito na tiyakin ang paggalang, pangangalaga at pagpapatupad ng mga karapatan ng mga bata. Ang Artikulo 5 ay ang paggalang ng pamahalaan sa mga karapatan at tungkulin ng mga pamilya na turuan at gabayan ang kanilang mga anak na matutuhan ang wastong pagganap sa kanilang mga karapatan. Hindi lang hanggang Artikulo 5 ang mga karapatan ng mga bata. Ang karapatan ng mga bata ay inilahad sa Artikulo 6 hanggang Artikulo 40. Ibalita mo ito, Lau. Ang mga artikulong ito ay magkaroon ng ligtas at malusog na buhay, legal at rehistradong pangalan, nasyonalidad, manirahan at malagaan ng kanilang magulang. Magkaroon ng karapatang magpahayag ng kanilang saloobin at magkaroon ng tinig sa mga magpapasyang makakaapekto sa kanilang buhay. Magkaroon ng karapatan sa pag-alam ng impormasyong makakabuti sa kanilang kalusugan at pagkatao, kalayaan sa pag-iisip, pananampalataya, pribadong pamumuhay at paglahok sa mga organisasyon. Magkaroon ng proteksyon laban sa lahat ng pang-aabusong pisikal, sexual at mental. Gayon din ang child labor, drug abuse, kidnapping sales at trafficking. Magkaroon ng espesyal na karapatan sa pangangalaga sa ampon, refugee, biktima ng digmaan o kaguluhan, may mga kapansanan at naakusahan ng paglabag sa batas. Magkaroon ng mabuting pangangalagang pangkalusugan, standard of living, edukasyon, libangan at paglalaro. At iyon ang inilahad ng Convention on the Rights of the Child o UNCRC ng mga artikulo o ang mga karapatan ng mga bata. Ngunit Lau, ano nga ba ang tugon ng maraming pamahalaan ukol sa mga karapatan ng mga bata? Nagkatuon din ang maraming pamahalaan sa iba't ibang panig ng daigdig at maging ang mga non-government organizations or NGOs para sa maigting na pagbuo at pagpapatupad ng mga hakbang upang mapangalagaan ang mga karapatan ng bata. Ano nga ba ang NGOs? Ang non-government organization o NGO ay isang organisasyon na naaayon sa batas na nilikha ng mga pribadong tao at ang mga organisasyon kung saan hindi sumasali o kumakatawa ng anumang uri ng pamahalaan. Ibalik sa iyo, Lau. Ayon sa United Nations Convention on the Right of the Child, tumutukoy ang children's right o mga karapatan ng mga bata sa karapatan ng tao ng mga individual na may gulang na 17 years old pababa. Maliban nga sa mga bansang may sariling batas sa pagtukoy ng legal age ng mga mamamayan nito. Bakit nga ba kailangan ng mga bata ang mga karapatang ito? Ang mga karapatang ito ay kailangan ng mga bata upang magkaroon ng mabuti at ligtas na buhay at mahubog ang kanilang kakayahan upang magtagumpay sa buhay at maging yaman ng bansa sa hinaharap. Dagdag pa rito, bawat bata, anuman ang kasarian at katayuan sa buhay ay nararapat na taglay ang mga karapatang ito. Ibalik sa iyo, Palen.
Maraming salamat sa pagbabahagi, Lau. Hindi na nabago sa atin ang makabasa sa pahayagan at makarinig sa radyo ng mga balita tungkol sa mga pang-aabuso sa mga kabataan, kung saan ang mga bata ay binubugbog at nabandona ng kanilang sariling mga magulang. Mayroon din mga bata na nililimos sa lansangan para lamang mayroong makain at mapunan ang gutom na iniinda. Ang paksang tinalakay ay tungkol sa mga karapatan ng mga bata, sapagkat bilang isang tao at kabilang sa estado, karapatan din nila na magkaroon ng maganda at maayos na pamumuhay. Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas ay isa lamang sa mga tugon upang makamit ng bawat bata ang karapatang kanilang ninanais. Higit sa lahat, ang mga batas at karapatan ng natalakay ay siyang maaaring makatulong sa mga kabataan na naaabuso upang ipagtanggol ang kanilang sarili at makamit ang hustisyang kanilang ninanais. Kung gayon, dapat alam ito ng mga magulang, lalong-lalo na sa mga magkakapamilya pa lamang, at para din sa mga bata na nanonood dyan, ay dapat alam nyo rin ang karapatan ninyo bilang isang bata. At dito nagtatapos ang handog na balita ng TMA News. Balitang tapat, balitang maaasahan at balitang kapupulutan ng aral. Muli, ako si Michelle Aypalen. Magandang araw, Pilipinas! Bagong biyak na buko, ang sarap nito, Nesfruta Buko, why not? Coconut, Buko masarap, made with real fruit juice, Nesfruta Buko, why not? Coconut, Buko masustansya, rich in vitamin C, Nesfruta Buko, why not? Coconut, no artificial color, real na real, kitang real, lasang real na buko, Nesfruta Buko, real na real ito. Also available in mangosteen. Magandang gabi, Pilipinas. Ito ang Philippine Weekly News. Ako si Dario C. Tacorda at tagapagbalita sa gabing ito. Ang balita natin ngayong gabi ay ang mga karapatang pantao at pagkamamamayan. Ano nga ba ang mga karapatang pantao at ang pagkamamamayan? Ang karapatang pantao ay kaakibat ng pagkamamamayan. Ang mga tagline nitong karapatang pantao. Ang mga karapatang pantao ay mga pamantayang moral o kaugalian na nilalarawan ng mga tiyak na pamantayan ng paggawin ng tao at palaging protektado bilang mga karapatang likas at legal sa batas munisipyo at batas paninindigan. Ano ang masasabi mo, Ken? Nilahat sa Saligang Batas na 1987 ng Pilipinas ang mga mahalagang karapatan. Ngayon, ano nga ba ang mga karapatang inilahad? Ang karapatang inilahad ay karapatang sibil, politikal, ekonomiko, sosyal at kultural. At ito ay nararapat itaguyod ng pamahalaan para sa mamamayan nito. Ibalik sa iyo, kaibigan. Ang katipunan ng karapatang pantao ay nagsisilbing pundasyon ng Estado sa paggawa ng mga batas at pulisya upang palakasin at mapangalanan ang mga pagkamamamayan ng mga Pilipino. Meron pa sa pagkilala ng pamahalaan ng mga karapatang pantao ng mamamayan, higit tungkulin nito na ipagkaloob ng paggalang sa bawat individual, proteksyon laban sa pang-aabuso ng mga karapatang ito, at sa paggawa ng mga positibong aksyon upang mas matamasa ng mamamayan ang ginhawang dulot ng mga karapatang ito. Dumako naman tayo sa ibang antas ng karapatang pantao. Ken? Ng antas ay pagpapaubaya at pagkakaila. Ito ay walang pasubaling pagpapaubaya sa mga paglabag ng karapatang pantao. Ang ikalawang antas ay kawalan ng pagkilos at interes. Ito ay may limitadong kaalaman tungkol sa mga karapatang pantao. Ngunit may pagtanggi o kawalan ng interes na igiit ang mga karapatang ito dahil sa panganib o kakulangan sa pag-unawa ng mga kondisyong panlipunan, ekonomiko at politikal ng bansa. Tatlong antas ay limitadong pagkukusa. Ito ay kakikitaan ng pagtaguyod ng karapatang pantao, paghanap ng mga solusyon gamit ang mga karaniwang pamamaraan tulad ng paglalahad ng reklamo,
Ang panghuling antas naman ay militants, pagsasarili at pagkukusa. Ito ay may kamalayan, aktibo at malayang pagtatanggol sa mga karapatang pantao sa pamamagitan ng matatag at sama-samang pagsisikap. Ibalik sa iyo, kaibigan. Maraming salamat, kaibigan. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa mga karapatang pantao ng mamamayan ay hindi dapat nagwawakas o tumigil sa pagtukoy lamang ng mga karapatang ito. Tungkulin din ng mamamayan na isaalang-alang at isakatuparan ang mga ito upang maging aktibo ang mamamayan at matutong makiisa at makialam sa mga nangyayari sa kanilang lipunan. Ayon kay Miss Jonko, 1997, maliban sa pagiging malaya, pinapalawak pa ng ibang nakapaloob ng karapatang pantao ang perspektiba ng tao na maging aktibong mamamayan. Hindi lamang mahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman sa mga karapatang pantao, kundi ang aktwal na pag-iit at pagsasakatuparan ng mga karapatang ito ang nararapat na mangibabaw. Ito ang tunay na pagpapakita ng pagkikilahok ng tao bilang mamamayan ng isang bansa. Ngayon, ano ang tungkulin ng pamahalaan sa pagkilala nito sa karapatang pantao? Sasagutin ito ni Kevin. Ang pamahalaan ay responsable sa pamamalakad ng isang bansa o lugar. Ang tungkulin ng pamahalaan sa pagkilala nito ng mga pantaong karapatan ng mamamayan. At dapat gawin nila ng taus-puso ang kanilang kampanya kagaya na lang ang pagpapatupad ng batas para sa karapatang pantao upang mabigyan proteksyon laban sa pang-aabuso at iba pa. Ibalik sa iyo, Darius. Maraming salamat, kaibigan. Ngayon naman, magbigay ng mga patunay na ginagampanan ng pamahalaan. Isang patunay na ginagampanan ng pamahalaan ang tungkulin ito sa pagkilala ng mga karapatang pantao ng mamamayan ay ang 4Ps, na kung saan binibigyan ng pera ang mga taong mahihirap para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Layunin nitong masolusyonan ang kahirapan at maiwasan ang paghinto ng mga bata sa pag-aaral. Sa mga antas ng kamalayan, sa pag-unawa at pagsasakatuparan ng karapatang pantao ng mga mamamayan, alin ang pinakamahalaga sa mga ito at bakit? Pagsagot, Ken. Importante o pinakamahalaga dahil kung wala ang isa ay hindi magagawa ang layunin para sa ikabubuti ng karapatang pantao, kaya't pareho silang napakahalaga dahil sila ang bumubuo para sa karapatang pantao. Ano naman ang mga katangian dapat taglayin ng isang mamamayan mulat sa kanyang karapatan? Ibalik sa iyo, Darius. Ang mga katangian dapat taglayin ng isang aktibong mamamayang mulat sa mga taglay niyang karapatan ay may malawak na pag-unawa, may magandang saloobin, may kasanayan sa paggawa, matatag at may paninindigan. At dito nagtatapos ang Philippine Weekly News. Ako si Darius Sita Corda at salamat sa pakikinig. Magandang gabi, Pilipinas!